Ang dami ngayong pinag-uusapan sa iba't ibang social media about sa umiinit na politika. Alam mo mga kabilang na dyan yung pagtayo ng International Criminal Court o paninindigan sa kailang mga desisyon kay Pangulong Duterte. Pero hindi yun ang topic natin mga kaupa. Ang isa sa pinakamalaking usapin ngayon, yung pagpapile ng Kongreso ng Motion for Reconsideration or MR sa Supreme Court laban sa kanilang unang desisyon noong nakaraang taon na ibasura ang impeachment laban kay Vice President. Ako mga kaupak, ngayon very controversial sapagkat mga kaupak, parang alam mo kahit hindi ka lawyer, alam mo yung mga ganyan, no? Basta marunong ka lang magbasa ng batas. Mga kaupak, kahit hindi ka lawyer, basta marunong ka magbasa ng kung ano ang tama at mali. Di ba? Parang untik ako doon Ngayon mga kaupak, alam nyo kasi ito naging desisyon ng Supreme Court ay talaga ang dami mga opinion, ang dami mga attorney, ang pati yung mga gumawa ng 1987 konstitusyon na kung saan doon ibinasi ang umiiral natin ngayon, batas. So ngayon mga kaupak, sinasabi nga ng mga expert na ang Supreme Court ay umabuso sa kanilang kapangyarihan. Kasi mga kaupak, alam nyo sa totoo lang, ang impeachment kasi isang political court. Ibig sabihin mga kaupak, ang pagsasampa ng kaso ay ginagawa sa Kongreso at pinagbubutuhan o dinidetermina ng Kongreso kung meron bang bigat o timbang o substan ang kaso na isinampa sa isang impeachable official katulad ng Vice President at saka Presidente at iba-iba pang mga constitutional body like Supreme Court, yung mga ganyan, no? Mga sandigang bayan, yung mga kumbaga mga opisyal ng ating gobyerno na hindi niya basta-basta nasasampahan ng kaso, kundi ang impeachment lang para sila ay matanggal kung sakali umabuso sila sa kanilang tungkulin. Alam niyo mga kaupak, ang impeachment ay isang political court. Kapag ito ay dininig o kaya ay nakarating sa Kongreso, ito ay may proseso. At kapag ito ay nakita na mayroong bigat at nakaakyat ito sa Senado kung saan doon lilitisin o iimbestigahan at doon ipapakita ang mga ebidensya, di ba? Na merong bang paglabag ang sinampahan ng impeachment. Kaya lang mga kaupak, ang nangyari, mukhang Supreme Court ay nanimasok. Pumasok sila o nanimasok sa kanilang hindi dapat sila ay alam mo sa batas mga kaupak, actually sa batas, sinasabi ang Supreme Court yung may final arbiter sa lahat ng mga kaso. Kaya lang mga kaupak, ang impeachment, hindi kasi sila ang trabaho ng Supreme Court. Sa kanila ay interpretasyon lang. Kaya kaso lang mga kaupak, ang nangyari ngayon, sa halip na palinawin ng Supreme Court kung ano yung batas na hindi naiintindihan, aba, lalo pa nila ginulo. Kasi mga kaupak, alam nyo, doon sa mga una kasi nilang desisyon, ang sinasabi, nabibilang lang ang isang kaso ng impeachment kapag ito ay nakarating na. Halimbawa, ikaw ay nag-file ng impeachment sa isang mataas na opisyal o impeachable opisyal. Tatanggapin yan ng Kongreso. Diba? Ganun ang mangyayari dyan. Ngayon, kapag ito ay tinanggap ng Kongreso at dinala sa plenary at may o kaya naman nagbutuhan, nakakuha ng 1/3 sa kabuuan ng Kongreso, ito ay hindi na dumadaan sa Committee on Justice
kung sino yung may hawak ng Committee ng Justice dyan sa Congress, ay hindi na ito dadaan. Pag ganyang karami ang pumirma, yung tinatawag nila one-third, automatic na ang isang impeachment, wala nang pagdidetermina kung may bigat ba o mayroon bang ang matibay kung mga akusasyon. Kumbaga ito ay na-over na counter na ng one-third na congressman para ito ay immediately ipatransfer o i-translate sa Senado kung saan doon lilitisin. Doon ipapakita ang mga ebidensya sa magkabilang panig. Kaya ngayon mga kaupak, yung kasi ang una nilang desisyon, no, ang nabibilang lang ang isang impeach case sa isang official kung ito ay nakarating na sa committee or over the counter na, kumbaga the counter nila, nakabuo agad ng one-third sa kabuuan ng Kongreso o sa kabuuan ng mga congressman sa ating bansa. Ito ay talagang automatic. Ngayon, ang nangyari kasi mga kaupak ngayon, baliktad. Baliktad sa nauna nilang desisyon. Kasi nung nauna nilang desisyon, yun ang pinagbabatayan nila na kailangan, kasi ang isang presidente mga kaupak o vice president o impeachable na opisyal, pwede mo lang siya sampahan ng kaso ng impeachment sa loob ng isang taon ay isa lang. Halimbawa ay nag-file ka ngayon. So, pag tinanggap, hindi mo na siya pwede filean o hindi na pwede siya pwede dinigin. Kasi, kumbaga, meron ng paano nga kung halimbawa ay ordinaryong, halimbawa ako yung gusto ko ang presidente, gagawa ako ng isang kaso na magpapail ako ng kaso na walang laman para pa-dismiss. Para at least, alam nila na gusto ko proteksyonan ng presidente o vice president o kahit sino pang justice yan para manatili sa kampwesto. Ang gagawin ko, uunahan ko na kaagad yung tawag doon yung, kumbaga uunahan ko yung lehitimong kaso na ipapile. Para nga naman, hindi na pwede mag-file. Kaya ako, kahit wala akong mabigat na ebidensya, gawa-gawa lang sa mga periodiko o mga balita o mga akusasyon na walang ebidensya or marites lang, uunahan ko na kaagad sila. Para kung meron mag-file na meron talagang bigat yung kaso, hindi na uusog kasi meron na nag-file. Ganyan ang mangyayari ngayon sa desisyon ng pinakalitis ng Supreme Court. Kasi mga kaupak, unlike before na kung sakali nabibilang lang ang 1-year ban ng isang kaso na impeachment sa isang opisyal ng gobyerno kapag ito ay nakarating na sa committee ng justice. Kung hindi man ito nakarating, ito ay na-over counter na yung kailangan one-third ng batas. O ibig sabihin mga kaupak, one-third sa kabuuan ng Kongreso. Kung ito ay nakapag-sign na sila, hindi na dadaan sa Committee of Justice. Ito ay didiretso na sa Senado para dinggin ang mga kaso na impeachment. Ngayon mga kaupak, yun ang dati nilang desisyon. Ngayon baliktad. Pag may nag-file, may bilang na agad. So ako, gusto ko si Marcos, ang gagawin ko, pagdating ng mag-file na kagad ako ng kaso para makita ng walang bigat, i-dismiss ng Committee on Justice. Diba? O kaya walang pipirma kasi alam nila na malabnaw yung kaso na isinampa ko. So meron na kaagad isang file. So, bawal na mag-file. Paano nga kung ako naman ay meron na talagang lehitimo na hawak na ang mga opisyal ng gobyerno ay nagkasala sa batas. Di ba? Hindi na pwede yun. Kasi meron nang nauna kahit walang laman yun. Kumbaga, alam mo, tama yung pinalutang ni Senate President Tito Soto na dapat amyendahan o baguhin ang batas. Kasi
Ang nangyari mga kaupak, ang Supreme Court para silang nanihimasok o umabuso sa kanilang kapangyarihan. Kasi mga kaupak, ang impeachment, isang exclusive right ng Kongreso at saka Senado. Sila ang dapat gumagawa nun. Ang nangyari, syempre, alam mo naman, ang final interpretation ng batas, ang Supreme Court, ang dami mga makadidays na nag-file doon. Pero, ayoko sana maniwala na ganun nga ba'y kinikilingan ng Supreme Court. Pero nakakapagtaka mga kaupak, halos lahat, dalawa na lang ata o isa, halos lahat nga nakaupo na Supreme Court Justice or Associate Justice ay appointees ni Pangulong o dating Pangulong Duterte. Kaya nakakapagtaka, di ba? Kaya tama yung sinabi ng ilang mga batas na dapat baguhin yung batas para, kumbaga, hindi talaga dapat nanimasok ang Supreme Court. Actually, pwede nga nila baliwalain yan eh. Kaya lang, magkakaroon ng constitutional crisis at hindi magiging maganda. Pero kung talagang ilalaban ng Senado yan, matatalo ang Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, pwede sila i-impeach ng mga congressman para mapatalsik sila bilang Associate Justice ng Supreme Court. Kasi mga kaupak, alam nyo, ang executive o at saka legislative, meron silang tinatawag na separate power o equal body. Na kumbaga, ang trabaho ng executive, hindi dapat nanimasok ang legislative or hudikatura, di ba? Halimbawa, executive ang Malacanang, hudikatura ay ang Supreme Court o Justice. Ang legislative ay Kongreso. Meron sila equal na nakapangyarihan o independent na hindi na kumbaga meron sila check and balance, di ba? Kaya ang ginawa ng Supreme Court ayon sa mga dating gumawa ng saligang batas ng 1997 Constitution, masyado kumbaga umabuso ang Kongreso ay ang Supreme Court sa trabaho na kumbaga pinakialaman nila ang trabaho ng mga congressman o mga lawmaker. Kaya mga kaupak, kung halimbawa lang magkaroon talaga ng pagbabanggaan, kasi ang dapat ang ating gobyerno, mga kaupak, ang ating mga ahensya ng gobyerno, executive, legislative, hukom o mga justice, dapat yan ang nag-harmonize. Kumbaga hindi sila nagbabanggaan. Pero ngayon, ang nangyayari mga kaupak, sa naging desisyon ng Supreme Court, abay, bukang nagsasalungatan sila. Nagsasabi ng iba pinakialaman ang trabaho ng mga lawmaker ng Supreme Court. Kaya ngayon mga kaupak, kung tutuusin, talo ang mga Supreme Court kung talaga makikipaglaban ng mga congressman o mga lawmaker. Kasi ang mga Supreme Court Justice, pwede yan i-impeach nila kung sa palagay nila na mali ang ginagawa ng Supreme Court. Pero ang mga congressman, hindi nila pwede kasuhan kung wala naman ito ginawa.